Down ng 9 points ang Cavs with less than 3 minutes left. Pero somehow, sila pa ang nanalo sa overtime. Hindi lang ito simpleng comeback. Ito ay kwento ng mas maayos na execution sa dulo ng laro. Sa Game 5 ng serye, kontrolado ng Detroit Pistons ang halos buong laban. Nasa kanila ang momentum, nasa kanila ang crowd at mukhang sila ang kukuha ng panalo para mag 3-2 lead. Pero pagdating sa huling 3 minuto, doon nagbago ang lahat. Unti-unting binura ng Cleveland Cavaliers ang lamang ng Detroit. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa mas maayos nilang decision making sa bawat possession hanggang sa tuluyan nilang dalhin ang laro sa overtime at doon na nila tinapos ang trabaho 117-113. Unang dapat pansinin, kahit hindi maganda ang shooting night ni Donovan Mitchell, may sumalo sa responsibilidad at iyon si James Harden. Hindi lang siya umiscore ng 30 points, kundi siya rin ang nagdikta ng daloy ng opensa sa crucial moments. Pinipili niya kung kailan na atake, kung sino ang ISO target sa depensa at kung paano papabagalin ang laro para hindi makatakbo ang Pistons. Isang magandang halimbawa nito ay sa overtime nang magmintis siya sa free throw pero nabawi niya agad ang bola sa offensive rebound. Sa simpleng play na iyon, naubos ang oras at nabigyan pa sila ng panibagong pagkakataon. Ibig sabihin, hindi lang siya scorer, siya ang naging control tower ng Cavs sa dulo ng laban. Sunod naman, malaking factor si Max Strus. Oo, kita sa stats ang 20 points at 6 out of 8 sa 3-point range pero ang pinaka-importante niyang ginawa ay hindi makikita agad sa box score. Sa huling bahagi, nagawa niya ng bola si Cade Cunningham sa inbound play na nauwi sa madaling puntos para sa Cavs. Mula sa play na iyon, napilitan ng Pistons na baguhin ang ritmo nila at doon nagsimulang magkamali sa opensa. Ibig sabihin, hindi lang siya shooter, siya ang nagpasimula ng momentum swing. Pagdating naman kay Evan Mobley, makikita ang malinaw na pagbabago sa kanyang role. Kung sa unang mga laro ay medyo tahimik siya, sa Game 5 naging sentro siya ng opensa at depensa. May 19 points, 8 rebounds at 8 assists siya na nagpapakita na hindi lang siya finisher kundi playmaker rin. Sa mga crucial na possession, siya ang nagsiset ng plays mula sa high post, nagbibigay ng tamang pasa at nagiging anchor sa depensa. Samantala, si Jalen Duren ng Pistons ay kinakailangang i-bench sa dulo ng laro dahil sa hirap niyang makasabay sa adjustments ng Cavs. Dito makikita ang malinaw na advantage ng Cleveland sa front court. Isa pang mahalagang faktor ay ang free throws. Sa huling 2 laro, mas marami ng 40 attempts ang Cavs kumpara sa Pistons. Hindi ito basta-basta nangyayari. Resulta ito ng mas agresibong pag-atake nila sa loob at pagkuha ng kontak. Habang ang Detroit ay umaasa sa jump shots, ang Cleveland ay paulit-ulit na pumapasok sa pintura na nagre-resulta sa mas maraming puntos mula sa free throw line. At sa dikitang laban, malaking bagay ang libreng puntos. Sa kabuuan, hawak ng Pistons ang laro sa simula, pero hawak ng Cavs ang ending. At sa playoffs, mas mahalaga kung sino ang mas maayos maglaro sa huling minuto. Ngayon, hawak na ng Cleveland ang 3-2 lead at may pagkakataon na silang tapusin ang serye sa Game 6 sa kanilang home court. Ang tanong na lang, matatapos na ba ito o maibubuga pa ang Detroit?